I-share ko sa inyo ngayon ang aking adobong pork liver na mayroong white radish. So, ito ang aking mga ingredients. About 300 gram itong aking pork liver. Yan. Parang dahon lang ang paghiwa. So, ganon. Ganon kalapad at ganon kanipis. Tapos, kailangan din ng scallions. So, ito yung pinakasibuyas niya. Yan. Tapos, ito yung dahon. Akin siyang inihiwalay dahil itong dahon niya, ilalagay ko kapag luto na, yung malapit ng ihain. Tapos, yung pinakasibuyas, syempre, ikikisa natin kasama nung atay. Isang kamatis, 2 cloves na garlic, at 2 pirasong laurel. Maliliit nga lang, kaya 2. Pero kung malaki siya, pwede na yung isa. At 1 medium size na white radish o labanos sa Tagalog. Okay? Ganyan lang din ang hiwa. Parang paghiwa ng atay. Hinati sa gitna, tapos ganun kanipis. Ganon. Okay? Ang gagamitin kong mantika ay olive oil. At ang gagamitin kong suka ay rice vinegar. Pwede kayong gumamit ng kahit anong mantika, basta vegetable oil. At kahit anong suka kung anong gusto ninyo. Gagamitan ko rin siya ng fresh ground pepper. Kaya gagamitin ko itong aking panggiling. Tapos kaunting toyo or soy sauce. At mamaya siguro baka kailangan ko rin ng kaunting salt. Okay, procedure tayo. So, mainit na yung aking kawali. Lalagyan natin ng olive oil. Gamit ko na naman yung aking dancing na kawali. Paborito ko yan siya ngayon eh. Bayaan nyo lang ako. So, ilalagay natin yung sibuyas. Yung kamatis. Bawang, yung crushed na garlic. Tapos, uunahin ko yung radish kasi yung pork liver ay madali lang siyang maluto. So, uunahin ko yung radish. Isa ko muna siya. Yung atay kasi, kapag matagal mo siyang niluto, matagal mo siyang ginikisa or matagal na baba dito, tumitigas siya. So, mas magandang unahin ko muna yung radish para hindi titigas yung atay. Dahil sandali lang siyang maluto. Ayaw natin kumain ng matigas na atay. Igisa ko muna ito ng gusto yung radish. So, ngayon ilalagay na natin yung atay. At saka itong 2 laurel. Hahaluin.
igisa lang natin ng mabuti yung atay. Hanggang sa hindi na ganyan ang kulay niya mamaya. So, kung makikita ninyo, iba na ang kulay ng atay. Ayan. Luto na. Hindi na kagaya kanina, masyadong dark ang kulay. I mean, hindi pa siya totally luto, pero nagkisa na ng gusto. So, it's about time na lalagyan ko siya ng fresh na pepper, ground pepper. Tapos, lalagyan ng soy sauce, toyo, iyan. Lalagyan muna natin ng mga 2 tablespoon lang. Haluin ko. So, lalagyan ng kaunting tubig or sabaw or broth kung meron kayo. Kasi hindi ko gusto ng very dry. So, lalagyan ko siya ng kaunti. At tatakpan. Yung suka, mamaya ko na ilalagay pag malapit na siyang maluto. Kasi ayoko ng makunat na atay. Pag nalagyan kasi ng suka yung atay, parang kumukunat siya. So, tatakpan ko siya para maluto yung radish at yung atay. At titikman natin mamaya kung kailangan pang dagdagan ng toyo or asin. At ilalagay natin yung dahon ng scallions. So, tatakpan para maluto. Okay, hanggang mamaya. So, titingnan na natin. Wow! Luto na to. Yeah. Medyo naglabas ng kaunting tubig ang radish, labanos. Pero okay lang yan. So, dadagdagan natin siya ng 2 tablespoon yung soy sauce na nilagay ko kanina. Dadagdagan ko ng isa pa. All in all, 3 tablespoon. Tapos, 1 tablespoon ng rice vinegar. 1 tablespoon lang talaga dahil ayaw ko ng maasim. Kaunting asin. At ilalagay na natin itong dahon ng sibuyas. Hahaluin. Kanina nga pala, nung tinakpan ko, low heat lang siya. Hindi yung naka-high. Otherwise, matutuyuan ka agad siya. Low heat lang for about 8 minutes yon. So, ngayon, ito na. Titikman natin. Titikman natin kung tama na yung lasa. Kulang ng kaunting asin. Dadagdagan ko pa. So, ito ay tapos na. Luto na ito. So, ang aking adobong atay ng baboy na may labanos. Okay. Hanggang mamaya sa paghain. So, ito na siya. Ang aking adobong atay ng baboy na merong labanos. Yan.